Kaysa rin sa pagdarasal para kay Secretary Jesse Robredo ang mga kasama niya sa gobyerno at iba pang organisasyon. Malaki ang paghanga nila sa dedikasyon at integridad sa trabaho ng kalihim. Ang Mainit na Balita, hatid ni Lia Manialak del Castillo. Umaasa pa rin ang mga kasama sa gabinete ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Jesse Robredo na mahahanap pa siya ng buhay matapos ang nakakagulat na balitang nag-crash ang sinakyang Piper Seneca plane kahapon. Sa isang text message, hiniling ni na DOST Secretary Mario Montejo at DPWH Secretary Rogelio Singson na patuloy na ipagdasal ng publiko ang kaligtasan ni Robredo. Hardworking at dedicated public servant kung ituring ng dalawang kalihim si Robredo. Nakatrabaho nila sa gabinete. Di rin daw matatawaran ang ethical standards nito. Para kay Justice Secretary Laila De Lima, madaling katrabaho si Robredo at maaasahan. Siya raw ang workhorse ng Administrasyong Aquino at isa sa pinakamaaasahan ng Pangulo. Si Archbishop Emeritus Oscar Cruz naman, hindi mapigil ang pag-alala para sa pamilya ng kalihim na naghihintay pa rin ng balita hanggang sa ngayon. Sabi ni Cruz, hindi matatawaran ang integridad ni Robredo. Kahit sa Twitter account ni Senador Pia Cayetano, humiling ito ng panalangin para sa kalihim. Mula taong 2001 naman, nakakasama na ni Senador Kiko Pangilinan sa mga kampanya si Robredo at itinuturing niya raw itong isang alyado at matagal ng supporter. Bagamat nasa pwesto at makapangyarihan, hindi raw nito nabago ang ugali ni Robredo, na likas na simple at maprinsipyo. Umaasa pa rin sa magandang balita si Pangilinan, lalo't magiging malaking kawalan sa bansa ang isang tulad ni Robredo. Maging si dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, nagpaabot na rin ng panalangin para sa kaligtasan ni Robredo. Sana raw ay maging matagumpay ang ginagawang search and rescue operations at makaligtas ito. Ang mga kasama naman ni Robredo sa Kaya Natin Movement patuloy na umaasang nakaligtas ito. Ang katulad daw ni Robredo ang kailangan ng ating gobyerno sa ngayon. Lia Manialak del Castillo, GMA News.